Good day mga ka-stroke. Ayan, dito na naman tayo sa Bukal. At for today's video ay ang iluluto natin ay laman loob ng tuna at saka tamban. Ayan, so nabili natin yan sa palengke kanina. Medyo mura kaya bumili kami ng laman loob ng tuna. Masarap daw yun So dito na ulit tayo sa Bukal. At ngayon kasama natin si Bukidag. Ayan, at dito po ako lagi naglalakad. Ayan. So kung bago lang po sa aking channel, please subscribe, like, at nyo rin hit ang notification bell. Pinakikilala ko nga pala sa inyo si Jacob. Jacob, kami Jacob. Good boy, siya po ang aso dito. At naging amo na po yun sa amin. Ayun po. Napakabait po ng aso ngayon. Ayan, siya po ang nagsisilbing bantay dito. Barangay Tanod po yan dito. So eto na nga mga ka-stroke, ang nabili nating atay at puso ng tuna. Ang masarap na luto daw dito ay sisig, pero ang luluto namin dito ay adobo sa gata. Kaya naman samahan nyo ako hanggang sa huli at niluluto na natin ang laman loob ng tuna. Pagkatapos nga nating maugasan, ang laman loob ng tuna ay ginayat natin siya ng parang cubes. Simpleng adobo sa gata lamang naman ang gagawin ni Mrs. Kaya ginagayat niya ng cubes para masarap siyang kutib-kutibin. So, balang ginawa ni Mrs. ay pinagsama-sama na niya lahat ng ingredients sa isang kaserola para isang luto na lang. Walang gisa-gisa ito. So, balang ginamit namin gata dito ay Coco Mama kasi ngayon walang niyog. So, start to cook na po tayo at ito natin yung luluto sa gatong na kahoy. Masarap kasi luto dito.
At ito pang isang tradisyon sa amin dito sa Cavite, kailangan ipalo-palo muna ng konti sa kalan ang kasirola. Kailangan natin siyang ipalo-palo ng ganyan para maging masarap ang luto. At ayan, steady na siya. Kaya hintayin lang natin siyang maluto. Anong oras? Lumisa ako nakainom, puta ako natulog pagkadating ko doon ako eh. Para sa inyo. Malapit. Gaganda nga ngayon. Pinaganda. Gaganda nga lamang na. Oo, bayan. At isinabay na rin natin ang pag-ihaw ng munting tamban. Ayan. Para siyang bangkalang, ano. Pero masarap yan, ihaw. Ayan. So, iuulam din natin yan. So, the moment of truth, ang adobo sa gata ay ayan na. Ay, bakit ganyan? Parang dinuguan. Naging tinumis siya. So, ito na ang ating adobo sa gata na naging dinuguan. Siyempre, hindi naman tayo papayag na hindi natin matitikman yan. So, the moment of truth, titikman natin yan. Ang atay at puso ng tuna na adobo sa gata na nagmukhang dinuguan. Ito na po yung adobo na laman loob ng tuna. Nagmukha po siyang dinuguan. Pero tikman natin kung ano lasa ng dinuguan tuna. Yan. Pero adobo po ito, ha? Sarap. Oo, yung nugget. Masarap yung mixture niya sa dila. Adobo sa gata na atay at puso ng tuna. Ayan, so, doon sa mga umiinom, ay pwede rin po itong pampulutan. Talaga napakasarap po. Lalo na kung dadagdagan siya ng paanghang. Pwede rin siyang gawing sisig. Ayun, masarap din siyang gawing sisig. Itong atay at puso ng tuna. So, kain na po. Ayan na po. Niluto natin tuna. Nagmukha po siyang dinuguan. Ayan. Kain na po. Maraming salamat po. Amen. Diba? Sarap pa sa kanin. Iwas mo sa mantika. Hindi naman chika. Ihaw. Ihaw. Prito to eh. Ihaw. Ayun, ihaw. Tony na may masarap ang kanin kahit Itong ihaw. mahirap. May plato oh. Hindi, okay nga to. Oh. Masarap kaya ng gabi. Thank you. Thank you, Tony. Ha? Ay ako nagpipirito nga na isda. Atay ng tuna. Sarap. Wala rin, hindi rin ginamit ang plato. Sabi ko sa'yo, kasarap sa dahon. Ako na ang titigin niya namin. Hindi pa naputin si Alex. Pa ibenta yung mga plastic na yung upuan. Ayaw nga ang bilhin. Hindi naman nakabibili ang mga gayaan. Malulutong. Ikaw na muna tito. Naalala ko si Ama. May dalang gasol. Tangke. Nabibenta sa amin ng 500. Galing sa basurahan. Sabi niya ka nabibenta. Kailang. Nakataan. Sabi ko pa, baka ilan ni ano ha, may bibili ng gasol. Napaano lang sa may tabi ng basurahan. Delikado yun. Basta na kaya ko kayo. Ay, taga matanda. Sarap. Eh alam mo naman Kaya pagka ito, yung ano, mababalita ka pa na Kaya nga. ganyan. Eh alam mo kung saan nakuha. Sa tapat ng poso nyo. Puso. Poso nyo sa dos. Ibaba na na Dating Pinoy. poso. Eh di kina ano.
Mababalita pa ako na gayon. Baka naman kako ibinabala ang at napadait niyang kinuha agad. Kaya nga, Ang matindi, Toyo. may nagtanong pa. Toyo. Sabi, Kalamansi. yan ba ikay sa iyo? Ang sagot eh, di bit na. Oo naman. Oo naman lang. ngayon. Hindi ka. Kahalagang iyon lang. Oo. Nasisira ko ng mababalita ko. Hindi na naman na ina. Huwag na ko na daw sasabihin. Yung mga si Mark. Dahil na ina. Hindi. Tama na yung mga bote-bote. Yung mga yung... Pero pag gasol nga, magtataka ka na doon. Kung bakit nasa Nakita kanin. basura. Hmm? Eh, hindi naman tinanggap sa mga gasol. At sold out na raw. Ibig sabihin, kahit yun, mabibita yun. Kahit gagawing assaulted na bakal. May timbang. Eh, mura lang. Mura. Na ano lang. Baka nilagay lang doon. Baka ibig sabihin ni kukunin pa yun. Amoy gasol pa. Nung pinihit Hindi ko eh. baka kukunin pa yun ng may-ari. Amoy gasol pa. Tito Pin. Nung pinihit ko. Sabi ko, baka kayo. Ang hirap itabi. Si ama minsan yung kuha. Nahuhuli na. Hindi. Dapat ibig sabihin. Yung mga gayong, di balik yung mga bote-bote lang. Magandang araw mga ka-stroke. Alam niyo ba na ang daliri, ang isa sa pinakamatagal na mag-recover? Ayan, nai-open siyang ganyan, nai-close mo siya, pero hindi mo siya mai-open. Kasi nga, wala siyang galaw kasi hindi nai-command ng brain. Nai-command pala ang brain pero hindi siya sumusunod dahil sa namatay na cell. So, ang ginagawa ko po dati dyan, ay lagi ko po siyang ni-stretch. Ayan, minuto. Kung wala ka rin lang ginagawa, ayan, ganyan ang gawin mo. Kasi ang akin, hindi rin pare-pareho kasi ang kondisyon ng daliri at hindi siya sabay-sabay nagre-recover. Kagaya sa akin, naiwanan ng hintuturo at saka ang hinlalaki. Ayan o. Tapos pagka i-close siya, ayan o. Dandahan, ganyan. Ayan. So, ganun ang ginawa ko. Ayan. Tinuro rin sa akin niya ng therapist dati. Binubukas niyang ganyan, ni-stretch niya ng ganyan isa-isa. Ayan. Dapat pala, lagi siyang ginaganyan. Ayan. Kung wala ka rin lang ginagawa, ganyan ang gawin mo. Kung nanonood ka ng TV, nagse-cellphone ka, ayan, nakastand ng cellphone, magganito ka lagi, ni-stress lagi siya, binubukas. At mabibigyan mo ng galaw yan. Oo, may bubuka mo siya, kaya nga lang, talagang hindi sabay-sabay. Naiwanan sa akin, hintuturo eh. Oh. Slow mo yung hintuturo ko eh. Lagi may naiwan ng isa. Pero at least, nagagamit mo siya. Ayan, sana mangyayari rin sa inyo yan, yung mga naka-close pa na ganyan ng kamay, ganun lang gawin nyo. Ayan, i-stretch nyo lang siya ng i-stretch at mabibigyan nyo siya ng galaw. Maraming salamat po.